Mga Lodi baka wala po tayong upload bukas, birthday ko po kasi. At heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Bien Tyrone, Lodi Anisa Dico, Lodi Arvin Gaspay, Lodi Rayen Jen, Lodi J. Rold Panet, Lodi June Balansag, Lodi Roberto Rivera, Lodi Millard Arguiles, Lodi Nathan Dapar, Lodi Erwin Matias. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-124 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Tito Jiang habang napatingin sa kanya ang mga ito na maaari ka bang makipaglaban ng maayos nang hindi hinahayaang madaig ng personal mong damdamin? Ang ibig kong sabihin, kaya mo bang saktan si Ice White Phoenix gamit ang sound arts o yung kakaibang tunog na ginawa mo sa zither? Natahimik na nakatingin lang sa kanila si Ryu. At pagkatapos makikita ang silid na ito na isang boses ang mapapakinggan na kami ay halos ngayon lang nakakuha ng impormasyon. At nang sinuri ko ito, tama ka pala. Binuksan ni Gium ang papel habang sinasabi na ang estatistika ng unang schedule ng Three Saints Martial Tournament ay nagsasabi na may 60% na posibilidad na ang panalo sa Divine Battle ay makakalaban ng panalo sa Sword Empress Battle. Napahawak sa baba si Hangwon na nakatingin ditong sinabi na nakikita mo? Iyon ang may pinakamataas na posibilidad. At may 30% na posibilidad na ang panalo sa Sword Saint ay makakalaban ng panalo sa Divine Battle. Napatingin si Gangsang na sinabi niya na sandali. Kaya iyon ang posibilidad para sa panalo ng bawat grupo sa kanilang unang naka-schedule na laban upang matukoy ang magiging resulta. Napatingin naman sa kanya si Jin na sinabi na noong manalo ang ating nakatatandang kapatid sa Divine Battle, malaki ang posibilidad na makakalaban niya ang panalo sa Sword Empress Battle. Napasabi naman si Sansan na wow, saka nga, sinabi nila na ang mga panalo sa Sword Empress Battle at Sword Saint Battle ay karaniwang hindi nagkikita hanggang sa championship. Pero bakit kaya? Sinabi namang nakapikit ni Hangwon na ito ay dahil sa kanilang estilo sa pakikipaglaban at sa pag-iisip ng mga manonood. Sinabi pa ni Gium hawak ang papel na nakatingin sa gilid na sa halip na isang simpleng laban lang ng dalawang espada, mas maraming hindi inaasahang pangyayari at bagong sitwasyon ang nagaganap kapag ang isang espada ay nakaharap sa ibang uri ng sandata. Dagdag pa niya na at bihira, pero kapag nakalaban ng panalo sa Sword Saint ang panalo sa Saber Saint, ito ay dahil lahat ng iba pang espada ay ginagamit, maliban sa panalo ng Saber Saint Battle. Sinabi naman ni Gangsang na at sa totoo lang, hindi ko alam, parang hindi ko pa narinig ang tungkol sa mga katangian, pero nanalo ang panalo sa Sword Empress laban sa panalo sa Sword Saint. Napahawak sa baba si Jin na sinabi niya na hindi ko yun may kakaila. Kahit na minsan, nanalo ang panalo sa Sword Empress Battle laban sa panalo sa Saber Saint at panalo sa Divine Battle. Napatingin sa kanya si Moonye na sinabi niya na saka nga, kung mangyayari ayon sa inaasahan natin, makikipaglaban ang ating nakatatandang kapatid kay Nayeren o Changhyun agad pagkatapos niyang manalo. Dagdag pa ni Okyon na at may higit sa 50% na posibilidad na si Nayeren ang kanyang makakalaban. Napataas naman ng kamay si Dang Sam na sinabi niya na saka nga, totoo ba yun? Gusto ba talaga ng nakatatandang kapatid si Nayeren? Napasigaw si Nohak sa kanyang tabi na huwag kang magsinungaling. Walang paraan na ang demonyong iyon ay magkakaroon ng ganoong damdamin para sa isang tao. Namutla naman si Jin na sinabi niya na pero, yang bagay na yon, na namumutlang sinabi din ni Gangsang na totoo ngang naganap yon. Kung ganito nga, kung ang nakatatandang kapatid ay may ganoong damdamin, sa palagay ko ay malalaman natin kung sino ang pinagmulan nito. Sinabi naman ni Hangwon na tama. Sigurado akong hindi magagamit ng ating nakatatandang kapatid ang kanyang kakilakilabot na mabagsik na teknik kay Yeren, hanggat nasa kanya ang puso niya, kung kailangan ng nakatatandang kapatid na makipaglaban sa kanya, tiyak na nakatakda na ang panalo sa laban na iyon. At may 60% na posibilidad na mangyari yun. At lumipat ang eksena kay Ryo na napailing ng ulong sinabi na bakit pa ako makikipaglaban kay Lady na. At bakit mo pa tinatanong kung kaya ko ba? Ang lupit mo. Siguro nakaranas ka rin ng matinding hirap sa buhay. Naiinis na napasigaw si Tito Jiang na ano? Sinasabi mo bang matatalo ka ng sinasadya? Hindi mo ba alam na itinaya namin lahat ng pera namin dito? Biro lang ba ang pera para sa'yo? Napahampas sa lamesa si Hyorong na sinabi niya na puta naman. Tama si Jang Hyong tungkol dyan, Ryu Hyan.
Subukan mong maghukay ng lupa at tingnan kung makakakita ka man lang ng isang sentimos. Napatayo din ng ulo si Junho na sinabi niya kahit na nahihilo na hindi. Ikaw masamang traidor. May plano ako para sa perang yon. Para kay Master Tae, para magkaroon siya ng komportableng buhay. Namuti naman ang mga mata ni Yongdu na halos lumabas ang kaluluwa nitong naiinis. Na sinabi pa sa kanila ni Ryo na napatakle na bakit kayong lahat ay sobrang nag-overreact. Hindi ko naman iniisip na ang hindi pakikipaglaban at hindi pananakit ay nangangahulugang matatalo ako. Sinabi pa niya habang iinom ng alak na sinabi mo na minsan, mahalaga rin ang pagiging elegante kapag nakikipaglaban. Kung ganoon, hindi ko na talaga kailangang lumaban o masaktan, di ba? Na naiisip niya ito na sinabi na kapag gumawa pa ako ng higit pa, sa tingin ko masisira ang paaralan. Dapat sapat na ito para patunayan ang aking kakayahan. Ano, Lady na? Tumugon si Lady Yeren na panalo ka. Wala na akong magagawa kundi aminin ito sa sitwasyong ito. Napangiti si Ryo na sinabi niya na ang mahalaga, kailangan lang kong mapansin ni Lady Yeren ang aking kakayahan. Sumapit na ang gabi, at pagkatapos ay mabilis itong lumipas na nag-umaga na. Makikita ang lawi ni Ryo na may hinatid na sulat kay Yeren. At pagkatapos ay lumipad na ito. Habang sinara ni Yeren ang bintana sinabi ni Lady Dokgo na ngayon, lagi nang dumarating dito ang ibon na yon. Para imbitahan tayo na panoorin ang laban sa martial battle, di ba? Sigurado akong tinanggihan mo ito. Tumugon sa kanya si Yeren na oo. Dahil kung hindi ang laban sa martial battle para sa championship, hindi sulit na panoorin siya. Sinabi pa sa kanya, ni Dokgo na naiisip si Soul na hindi sulit na panoorin siya. Pero kahit kakaiba, mukhang nag-e-enjoy si Soul. Na sinabi nito na may kakaibang pakiramdam ng kabalbala na hindi mo mararanasan sa normal na martial battles. Hehe, baka maadik ka rin kung tuloy-tuloy kang manonood. Napahawi ng buhok si Yeren na sinabi niya na naiisip ito na sa buong tournament hanggang ngayon, hindi pa niya ipinakita ang kanyang tunay na lakas o martial arts, at hindi pa niya inilabas ang kanyang totoong sandata. Dagdag pa ni Yeren na siguro yun ay dahil inisip niyang hindi pa kailangan yun para sa kahit sinong kalaban na hinarap niya hanggang ngayon. Hinihintay ko ang isang mas malakas pa kaysa kay Windsword Dragon na lumitaw para bigyan tayo ng pagkakataon na makita kung ano talaga ang kaya niyang gawin. At pagkatapos makikita na ito sa paligsahan na nakatingin sa kanya si Dokgo na sinabi niya sa isip na talaga bang kahanga-hanga siya. Kaya kahit siya, na may mata ng dragon, ay hindi makita ang kanyang kakayahan. Kasama niya pala sa upuan si Soul na sinabi sa kanya na ang pagpunta dito ay isang magandang desisyon. Semifinals na kasi, kaya mas mahal ang mga tiket, pero ang laban na ito na puno ng kabalbalan ay talagang hindi mo mahuhulaan, kaya sulit ang pera. Tumugon sa kanya si Dokgo na kalokohan. Masayang sinabi pa niya na makikita ang dalawa na ngayon, nakatagpo ng pinakamasamang kalaban ang lalaking magulong buhok. At narinig ko ito mula kay Elder at kay Young Master Hyoryong. Tumawa si Hyorong samantalang napasabi si Tito Jiang na 25 pa lang ako, kaya sa tingin ko ang pagtawag sa akin na Elder ay na hindi niya ito itinuloy. Tumawa si Hyorong na napatingin sa gilid na sinabi na nasa delikadong sitwasyon si Ryuyon ngayon. Nanganganib ang ating pera. Sinabi naman ni Tito Jiang na yon ay dahil hindi gumagana sa kanya ang alinman sa sound technique o ang beating. At pagkatapos makikita si Kalbo na nakapost na sinabi na ako ang Buddhist na si Ilgang. Napasabi naman, si Tito Jiang na galing siya sa isang natatanging angkang tinatawag na Jujak na naimpluwensyahan ng Shaolin Temple. Pinag-aaralan nila ang 8 steps, Iron Fist, Iron Head, Iron Leg, at Drunken Step. Napasabi naman si Hyorong na yung mga pangalan na yun parang mabibigat at matitibay, may matinding pagtitiis. Pero anyway, yung pangalan ng angkan ay halos kapareho ng Jujak team. Napasabi naman si Gangsang na Ilgang. Kabilang siya sa White Tiger Troop, pero isa siyang palakaibigang tao. Sinabi pa ni Hyun-won na parang gusto kong mag-cheer para kay Ilgang. Good luck. Na napasabi naman si Huangbo na malakas ang dating niya. Naiinggit ako. Sinabi naman ni Kalbong Ilgang na hindi uubra sa akin ang mababagsik mong teknik, kaya tapusin na natin ito agad para makainom na ako at ipagdiwang ang panalo ko. Sinabi naman sa kanya ni Ryu na alak, sabi nila ang Jujak clan ay nagpapanggap lang na mga monghe. Totoo ba yun? Na naiisip pa niya ang sinabi ni Tito Jiang sa kanya na ang angkang Jujak ay Buddhist.
Pero pinapayagan nila ang pagkain ng karne at pag-inom, at nagsasanay sila ng todo. Kaya kadalasan hindi epektibo ang mga pisikal na pag-atake laban sa kanila. Dagdag pa sa kanya ni Tito Jiang na napahawak sa kanyang bibig na at maliban na lang kung ang teknik ng tunog ay kayang pasabugin ang mga laman loob o sirain ang mga meridian. Na hindi pa posible sa antas mo ngayon. Narinig ko na hindi siya masyadong makarinig dahil uminom siya ng maling alak. Natutunan niyang magbasa ng labi kaya pa rin siyang kausapin. Pero hindi talaga gagana ang sound technique sa kanya. At pagkatapos sinabi niya na isang monghe na umiinom ng alak ng ahas. Hindi ka na dapat tawaging monghe. Dagdag pa niya na halika rito at subukan mo ako. Na malakas na nagpalabas ito ng kanyang enerhiya na malakas na tumapak sa sahig. At pagkatapos tumalon ito sa ere na makikita ang lakas ng impact nito. Mula sa ere makikita ang kanyang mga paa na dumami sa bilis ng ginagawang pagsipa nito. Gumawa naman ng pagsuntok si Ryo na may kasamang kidlat na sinalubong niya ito. Nagkatamaan ang suntok niya at sipa ni Kalbo na makikita na nakatayo lang si Ryo at ang impact sa hangin ay makikita na may kasamang kidlat. Mabilis na umikot ito sa harap ng kanyang instrumento. At pagkatapos hinarang ni Ryo ang kanyang instrumento dito. Gamit ang kanyang ulong makinis, malakas na inuntog niya ito sa instrumento niya. Muli na namang tumalon ito sa ere habang sinasabi na imposible. Hindi man lang ito nabasag? Anong klaseng kakaibang sandata ito? Sinabi naman ni Ryo sa kanya habang naharang ang kanyang instrumento na dapat linya ko yan. Akala ko susuko ka na sa buhay, pero matigas pala ang ulo mo. Masayang sinabi naman ni Hyorong na natiis niya ang sandatang yun. Napakahusay talaga ng mungheng yun. Nakakatakot para sa pera natin pero gusto ko pa ring parangalan siya. Sinabi naman ni Tito Jiang na hindi siya monghe, isa lang siyang Budista. Ang mga totoong monghe ay hindi maaaring lumahok dito dahil sa kanilang mga alituntunin. Dagdag pa niya habang winawasiwas ni Ryo ang kanyang sandata na kahit papaano. Dahil nangyari na yon, mukhang paghiwa na lang ang natitirang opsyon. Sinalubong ni Kalbo ang sandata niya gamit ang dalawa niyang kamao na makikita ang malakas na pag-apak niya sa sahig habang sinasabi na sa pagkakataong ito, hindi na magiging madali. Na sinabi naman ni Ryo na alam mo na yon pero gagamitin mo pa rin ang kamao mo laban dito? Hindi ko inirerekomenda yon. Malakas na tumama ang kamao ni Kalbo sa mga kwerdas ng kanyang instrumento na ito ay may pagtataka. Napaatras ito na napaungol ng sakit habang makikita ang mga dugo na nagtatalsikan mula sa kanyang kamao. Na sinabi pa nito na ginamit ko na nga ang 8 hakbang na bakal na kamao, pero nahiwa pa rin ang kamay ko. Napanganga naman si Tito Jiang na hindi makapaniwalang sinabi na sayang. Umasa pa naman ako sa paghiwa. Na sinabi naman ni Hyorong na swerte siya at walang nangyari sa kanya. Ginagawa ba siyang bobo ng Iron Head, Iron Leg, Drunken Step Art? Hindi ko maintindihan kung bakit patuloy siyang sumusugod sa mismong sandata. Masayang sinabi naman ni Jinsu Soul na siya ay gasgas lang sa kamay ang natamo. Mukhang totoong nakaengkwentro ng nakakainis na kalaban ang magulong buhok na yon. Laban sa kalbong Buddhist, sinabi naman ni Doc Go na tinatawag siyang nakakainis na kalaban? Hindi man lang niya natamaan si magulong buhok? Bukod pa roon, bakit? Lahat ng taong pumunta rito para panoorin ang creepy na mukhang yun ay para bang pumanig pa sa huwad na monghe. Maliban na lang sa matandang freshman na yun. Naiisip ni Ryo ang kanyang master na sinasabi niya sa kanya na paano kung makatagpo ako ng taong may mas matigas na balat. Tumugon ang kanyang master na wala namang ganoong tao sa mundo. Talunin mo na lang siya gamit ang mas malakas mong panloob na lakas. At pagkatapos sinabi ni Ryo sa kanyang kalaban na ang sitwasyong ito ay nagpapaalala sa akin ng isang tao. At pagkatapos ay nilagyan niya ng enerhiya ang mga kwerdas na kumikidlat na sinabi niya na wala na akong ibang pagpipilian. Hindi ko na kailangang gawin ito ng mahirap kung alam ko na ang sagot. Nang makita ito ng mga ito, sinabi ni Hyorong na si Ryuyong ay may ginagawa sa kanyang sandata. Parang nilalagyan niya ito ng panloob na lakas. Sinabi naman ni Tito Jiang na mukha ngang ganoon, pero imposible yun. Dagdag pa niya sa isip na kahit ang mga pinakabihasa sa martial arts hirap gumawa ng enerhiya ng espada o talam gamit lang ang karaniwang talam, pero sa bagay na yun. Posible ba talaga nang hindi napuputol ang kwerdas? Dagdag pa ni Moy Ongwi na hindi ito sword energy. Dapat ba itong tawaging sound energy?
Malakas na tumalo naman sa ere si Kalbo habang umiikot na sinabi niya na ito na ang huli. Ngunit hindi pa man siya nakakaangat ng mabuti, hinampes na ni Ryu ang kanyang instrumento dito na makikita ang napakalakas na slash ang tumama dito. Na makikita ito na lumipad ng malayo sa ere na makikita. Ang kislap ng ulo nito sa araw. Babagsak ito sa Team Jujak na napasabi si Jin na shit. Napaungol naman si Gang Sang. Na napasabi naman si Hyun Won na umilag kayo. Bumagsak ito sa sahig na ikinawasak ng isang bangko. Pinagmasdan nila ito na sinabi ni Hyun Won na mukhang masama, pero sa tingin ko hindi naman siya patay. Dagdag pa ni Gang Sang na sinabi pa niya habang sumuntok sa palad na hindi ito maari. Ayos ka lang ba? Dagdag pa ni Jin na hindi ko alam na nandito ka sa likuran namin. Ayos ka lang ba? Tumugon ang babae na naka-violet na oo. Ayos lang ako. Dagdag pa nito na may madilim na ekspresyon ng mukha na syempre. Hindi ako sa hindi nasa mabuting kalagayan. Ito ay talagang napakaganda. At pagkatapos sinigaw na ng referee na nanalo si Biruyuyon at dahil dito ay makakapasok na siya sa huling yugto ng Divine Battles. At dito na po nagtatapos ang ika-124 na kabanata. Ika-125 kabanata, sa pagpapatuloy. Sa Small Group and 8 Great Families Coalition Meeting Room. Isang boses ang nagsasalita na sa 3 banal na martial tournament na ito, kami, ang mga maliliit na sekta at ang samahan ng 8 dakilang pamilya, ay tiyak tungkol sa panalo ng Sword Empress. At ang iba pa ay hindi malinaw. Sinabi ng may hawak na papel na sa 3 Heavenly Saints Battle, kung saan kabilang si Chang Han, mahusay ang nagiging pagganap ng 7 Heavenly Sword. At sa Saber Saint Battle, nasa kalamangan kami, ngunit, simula nang lumitaw si Yu Yep-seong ng Changsong Clan, nagulo ito. Na sinabi ng katabi nito na hindi na ito nakakatawa. Mula kailan pa gumamit ng palakol ang Changsong Clan? Sinabi naman nito na mukhang nagbigay sila ng dagdag na pagsisikap para sa tournament na ito. Pero kahit na ganoon, ang mga taong kasali sa tournament ay hindi basta-basta na maaaring maliitin ng mga inapo ng siyam na pinakadakilang clan, dahil ang 3 banal ng kalangitan na siyang nagprotekta sa Miriam ay katulad ng mga nakatatanda ng lahat ng aming maliliit na sekta at samahan ng 8 dakilang pamilya. Sumagot ito na para sa kapakanan ng titulo ng bawat panalo ng 4 na grupo, hindi natin basta-basta maaaring hayaan na makuha nila ito ng madali. Maaari nating hayaang makuha nila ang mga bagay tulad ng potion, mga materyales, at karangalan, pero ang pagkakataon na makatanggap ng isang turo mula sa kasanayan ng isa sa 3 banal ng kalangitan ay hindi natin maaaring ipahintulot na mapasakamay ng siyam na pinakadakilang clan. Dagdag pa niya na makikita sila sa iisang lamesa na ngayon. Plano naming obserbahan ang laban ni Yu Yep-seong sa labanan at ibigay ang tamang estratehiya para kay Saber Saint Hyeon-myeong. Nais mo bang sumama sa amin? Tumugon ang anak ng prinsipal na kayo na ang mauna. Kailangan kong obserbahan ang Divine Battle. Hindi ito kasing halaga ng iba pang 3 laban, pero ang Divine Battle ay talagang mahalaga rin. Napatingin ang nakaasul dito na sinabi na bakit sumali sa Divine Battle ang tarantadong si Wee Ji Chien, at ano ba ang problema sa schedule? Sumagot ito na alam ko, di ba? May 3 magagaling na estudyante mula sa masamang siyam na pinakadakilang clan na kayang lumaban kay Wee Ji Chien, pero kung susundin nila ang schedule, maglalaban-laban ang 3 yun sa isa't isa at isa lang ang makakalaban kay Wee Ji Chien. Sinabi ng anak ng prinsipal na pero naniniwala pa rin ako na ang malalakas ang mabubuhay at magagawa nilang talunin ang Wind Sword Dragon. Dagdag pa niya na sa pamilya ng Sakhien Dang, ang 2 magagaling na estudyante maliban kay Dang Mokhien ay hindi pa naglalabanan noon, pero ngayon ay maglalaban ang 2, at gusto kong panoorin ito. Bumagsak ang kalaban ni Ryo sa sahig na ikinasira ng isang upuan. Napatingin si Hang Won na sinabi niya na mukhang napakasama nito, pero mukhang buhay pa rin siya. Sumuntok naman sa palad si Gang Sang na sinabi niya, "Oy, ayos ka lang ba?" Dagdag pa ni Jin na hindi ko alam na nasa likuran ka namin. "Ayos ka lang ba?" Tumugon ito sa kanyang sarili na oo, ayos lang ako. Sumagot ito na may madilim na ekspresyon ng mukha na syempre. Hindi ako sa hindi ayos. Ito ay talagang sobrang ganda. At pagkatapos makikita si Ryo na sinigaw na ng referee na panalo si Biruyuyon. At papasok na siya sa Finals of Divine Battle.
At pagkatapos ay napasimangot siya habang naglalakad. Na silang dalawa ay napalingon sa likod. Sinabi ni Tito Jiang sa kanila na bakit ka palaging tumitingin-tingin matapos ang laban. Napahawak sa baba si Ryo na sinabi niya na pakiramdam ko ay may hindi makapigil sa pagtingin sa akin. Hindi ko iniisip na lalaki ito. Sayang lang at hindi ko maibalik ang nararamdaman. Lumingon sila sa likod na sinabi ni Hyorong na aha. Ryo yun, kung iyon ang dahilan, wala namang kailangan para tanggihan mo ang isang tao. Dagdag pa ni Tito Jiang na akala ko may nangyari. Iniisip mo ba na tinitingnan ka ng mga babaeng yun? Ang mga babae ay nakatingin kay Moyong-wi na sinasabi ng mga ito na tignan mo siyang Master Moyong na hindi man lang lumilingon. Ang astig, ang ganda, dagdag pa ng isa na syempre, ang isang kahangahangang young master ay dapat talaga maging katulad ng young master Moyong natin. Pero umaasa pa rin ako na lilinggan siya para sa akin. Pero bakit patuloy na nakatingin sa atin ang mga lalaking iyon at ang tito na kasama ng young master natin? Dagdag pa ng isa na oo. Ang lalaking may buhok na nakatali sa noo at ang mukhang batang lalaki ay hindi mukhang masama. Pero ang madilim na lalaking yun at ang matandang lalaki ay medyo nakakatakot. Dagdag pa ng mga ito na nakatingin kay Ryo na iniisip ba nila na astig din sila dahil nasa tabi sila ng young master Moyong. Walang hiya, bukod pa rito, ang mga tarantadong yun ang siyang humikayat kay young master Moyong na sumali sa kanilang samahan. Dagdag pa ng isa na manahimik ka. Kahit na ganun ang itsura nila, pareho silang gumagamit ng silid kay young master Moyong. Narinig ko na siya ay malupit at sobrang marahas na lalaki na nakarating na sa finals. Sinabi naman ng isa na siya ba? Ang taong nang aabuso sa iba gamit ang instrumento at binubugbog sila. Sinabi rin ng isa na talaga ba? Pero bakit patuloy siyang nakatingin sa atin? Ang pakiramdam ay masama at nakakatakot. Naiinis si Tito Jiang na sinabi niya na nakakasakit nga ang mga salitang yun pero tumahimik ka. Isipin mo na lang ito bilang parusa sa pagiging delusyonal. Kapag ihampas mo ang instrumento na yun sa mga babae, madi-disqualify ka. Sinabi naman sa kanya ni Ryo na ano bang iniisip mo tungkol sa akin? Totoo naman na wala talagang magandang paningin ang mga babaeng iyon sa pagpili ng titingnan. Pero mas nakakainis lang kung mapansin pa nila ang tunay kong halaga, kaya wala akong pakialam. Sinabi pa niya habang ibinuka ang kamay na ang nakakainis sa akin, paano ko nga ba ito sasabihin? Parang may mas matindi at mabigat. Isang pinagsamang pagka-obses at interes. Ganitong bagay ba? Sinabi naman ni Junho na kung totoo ang nararamdaman ni Ryo yun. At kung hindi naman mukhang lalaki, baka mula ito sa Seven Severing Association. Baka may hindi gusto sa kanya dahil kaibigan niya si Wei o kaya sinusubukan siyang akitin sa pamamagitan ng pagkuha. Napatingin sa kanya si Hyorong na sinabi niya na interesante ngayon, pero sa tingin ko hindi. Kung mula sa Seven Severing Association yun, si Moyong-wi sana ang nakapansin nito muna. Tama ba, Wei? Tumugon nito na maaari silang nasa kahit saan at kahit kailan, pero sa tingin ko wala akong nararamdamang espesyal na banta. Naglakad na si Ryo habang sinasabi na hindi ko alam kung sino ito, pero malalaman natin kapag sinuri ko. Na nakatingin sa kanya ng seryoso si Tito Jiang. Nakatago sa likod ng puno ang dalawa na sinabi ni Hyorong na Jiang Hyong, sa tingin mo ba ay talaga bang tama para sa atin na umabot sa ganito? Dapat may pribaduring espasyo si Ryo yun pero pakiramdam ko parang binabantayan natin siya. Tumugon sa kanya ito na syempre. Sa ngayon, ang kakatwang batang yun ay hindi na lang basta isang individual. Dapat nating iwasan ang anumang hindi kailangang bagay na maaaring magbanta sa pera natin. Nagkatinginan sila na sinabi pa ni Tito Jiang na kaya ko naman itong gawin mag-isa. Bakit kailangan mo pa akong sundan? Dagdag pa niya sa isip na ang tarantadong ito. Isa nga siya sa 3 young master ng high building. Napakahusay niya sa mga kasanayan sa stealth. Sinabi naman sa kanya ni Hyorong na mukhang masaya yun. Anyway, Jiang Hyong, hindi ka ba masyadong magaling sa ganitong mga bagay? Sinabi rin niya sa kanyang isip na kahit sa pag-aanalisa ng tournament. Baka si Jiang Hyong ay mula sa gambling place. Kung hindi siya, baka tulad ko siya na nagmula sa parehong lugar. Napahinga si Tito Jiang na sinabi niya na matapos kong makain ng isang mali noong bata pa ako, mukhang matanda na ako at naging magaling sa ganitong bagay. Anyway, hanggang saan kaya? Aabot ang tarantadong yun?
Dagdag pa niya habang sinusundan nila si Ryo na kung gusto niyang lokohin ang babaeng sumusunod sa kanya, pwede na lang siyang pumunta sa isang tahimik na lugar. Sinabi pa ni Hyorong na oo nga. Nagpapasalamat pa rin ako na huminto siya sa lugar na ito sandali. Kung talagang may babaeng sumusunod kay Ryuyo ng ganito, sigurado akong hindi siya nasa tamang pag-iisip. Sumilip sila sa likod ng puno na sinabi pa ni Hyorong na tama nga ang iniisip ko, pero talagang umiiral ang babaeng yun. Bukod pa rito, siya rin ang babaeng nakita ko sa tournament. Nakatingin ng tahimik si Tito Jiang na sinasabi sa isip na nakakainis, mukhang magiging masama ito. Hindi ko inaasahan na may susunod sa kanya hanggang sa ganitong layo. Dagdag pa niya sa isip na makikita si Haryong na naglalabas ng maitim na enerhiya na siya ang anak ng Three Heavenly School na si Ginoong Pang, si Pang Haryong. Sigurado akong may kagagawan dito ay ang alien. Na sinabi naman sa kanya ni Ryu na sa wakas nagpakita ka rin. Nahihiya ka siguro talaga. Mabilis namang bubunot ng espada ito na sinabi sa kanya na tumahimik ka. Sigurado ako na naaalala mo ang gabing yun, tama? Na sinabi sa kanya ni Ryu na ang kakaibang ekspresyong yan. Kahit na mukhang tahimik ang lugar na ito, kung may babaeng nagdaraan na makarinig noon, hindi mo ba iniisip na maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan? Sumigaw ito sa kanya na galit na sinabi na walang hiya ka. Nakakahiya na sinasabi mo yan matapos kang pumasok ng palihim sa silid ko noong gabing iyon at makita ang katawan ko. Nagulat ang dalawa sa kanilang narinig na sinigaw pa ni Haryong na bukod pa roon. Naglakas loob kang hawakan ang katawan ko at pigilan akong gumalaw. Inisip mo ba na hindi kita masusundan dahil lang nakasuot ka ng maskara? At pagkatapos isang mabilis na pagsugod ang ginawa nito kay Ryu. Hinarang lang niya ito ng kamay na sinabi na makinig ka, Lady Siksik sa laman. Una, nakasuot ka ng damit mo, at dahil nagsimula ka lang naman noon na iwinawasiwas ang espada mo, pinahimatay lang kita at umalis, tama? Kailangan mong bantayan ang mga sinasabi mo. Sinabi sa kanya ni Haryong na ikaw. Anong lakas ng loob mo para tawagin akong ganun? Sinabi sa kanya ni Ryu na kung ganun, paano kita tatawagin kung hindi ko nga matandaan ang pangalan mo? Gusto ko rin sanang humingi ng paumanhin muli sa pagpasok ko sa silid na yun nang hindi sinasadya. Napatingin naman si Hyorong kay Tito Jiang na sinabi niya na akala ko talaga noon na sobrang tarantado ang kaibigan ko, pero hindi pala. Pagkakita ko na may palayaw siya para sa kanya, siguradong malapit na malapit si Ryu yun sa babaeng yun ngayon. Napatapik naman ang kamao si Tito Jiang ng kamao sa noo na sinabi niya na sa tingin mo ba ganun? Huwag kang magsabi ng ganoong kakilakilabot na bagay na normal para sa babae. Dagdag pa niya sa isip na parang wala naman siyang ginawa talagang kakilakilabot, pero bakit naman niya kailangang magkamali at pumasok sa maling silid? Buwisit talaga, ang tarantadong yun. Sinigaw muli sa kanya ni Haryong na nagsisinungaling ka pang loko ka. Hindi mo matandaan ang pangalan ko kahit na nasa paaralan ka? Iniisip mo ba na maniniwala ako dyan? Lumipad ang isang kamay nito na sinabi pa na bukod pa dyan, iniisip mo ba na matatapos na lang ito sa isang paumanhin? Mamatay ka, tarantadong gago. Nahawakan ni Ryu ang kamay nito na sinigaw sa kanya na aray ko. Anong lakas ng loob ng Maniakis na ito na hawakan ang palso ko? Bitiwan mo, sabi ko bitiwan mo. Sinabi naman sa kanya ni Ryu na papatayin mo ako kapag binitiwan kita. Diba? At hindi ko talaga maintindihan. Hindi ka naman talaga nagpakilala ng maayos, pero bakit mo iniisip na alam ko ang pangalan mo? Sinigaw muli sa kanya ni Haryong na paano posible na may isang tao na hindi nakakakilala sa akin sa paaralang ito. Ang lolo ko ay isang dakilang tao, at ang ama ko ang may-ari ng paaralang ito. Tumugon sa kanya si Ryu na dakila, sikat, o hindi. Sila ang lolo at tatay mo, hindi ikaw. Sa tingin ko hindi naman kailangang kilalanin ka. Baka gusto mo bang maging interesado ako sa'yo? Hindi naman makapaniwala si Haryong sa sinabi ni Ryu. Napasabi ito na sino ba naman ang may gugustuhin niyan mula sa isang kagaya mo? Nababaliw ka na ba, Maniakis? Nag-a-acting ka lang pero plano mong gamitin ang dangal ko para takutin ako. Akala mo ba hindi ko malalaman? Nakikinig ang dalawa na sinabi ni Ryu na makinig ka rito, Lady Ping. Huwag kang magsalita tungkol sa mga ganyang detalye. Tulad ng sabi ko, baka may kung sinong nagdaraan na aksidenteng makarinig sa'yo, okay? Sumagot ito sa kanya na huwag kang magpanggap na nagmamalasakit ka.
Na napasabi naman sa isip si Tito Jiang na ang tarantadong yon. Alam kong napansin niya na sinusundan namin siya. Anyway, takutin. Ano ang nakita niya? Sinabing mahina ni Ryu sa kanya na at hindi ko maintindihan. Ganun ba talaga kasama na nakita kita? Ganun ba kasama na gusto mo akong patayin para patahimikin ako? Sinabi sa kanya ni Haryong na ano ang balak mong sabihin. Bakit ka gumagamit ng sound wave technique? Sinabi sa kanya ni Ryu sa sound wave na wala namang dahilan. Hindi ba normal lang na magyabang tungkol sa mga kaya mong gawin kapag may alam kang kahanga-hanga o espesyal na teknik? At kadalasan, nasa ganoong estado ka rin na kahit ano pa ang sabihin ko, walang maniniwala sa akin. Nagulat ito na biglang napaatras ng bahagya na sinabi na ano. Dagdag pa sa kanya ni Ryu sa sound transmission na tulad ngayon, kung magpo-focus ka sa paningin ng iba at gagamitin mo ang lakas mo sa pagpipigil sa sarili mo, hindi mo ako kayang patayin at hindi mo magagamit ang buong lakas mo. At bago pa niyan, hindi naman ganoon kasama ang tunay mong anyo. Hindi ko maintindihan kung bakit mo kailangang gawin ito. Tila humanga ito ng panandalian kay Ryu na sinabi niya na hindi naman masama. Ano ba ang ibig mong? Biglang sinuntok siya nito ng mabilis habang sinasabi na sinungaling ka. Mabilis naman na iniiwasan ni Ryu ang mga pagsuntok nito. Makikita ang dalawa na nagkatinginan na sinigaw pa sa kanya ni Haryong na iniisip mo bang maniniwala ako sa'yo? Mamatay ka, mamatay ka. Sinabi naman ni Tito Jiang kay Hyorong na mukhang gumamit sila ng sound waves, ano kaya ang sinabi nila? At biglang nawala ang nakamamatay na aura niya. Tumugon si Hyorong sa kanya na sa tingin mo ba? Mabilis na tumakbo papalayo si Ryu na sinabi niya na sa ganyang kalagayan, panaginip lang ang pagpatay sa akin. Malaki talaga ang pangarap mo. Anyway, tapos na ako sa dapat kong sabihin, kaya paalam. Sinigaw sa kanya ni Haryong na tumahimik ka at huminto ka riyan mismo. Napasabi naman si Hyorong na susundan ba natin sila? Sa totoo lang, gusto ko talaga silang sundan. Napahinga si Tito Jiang na sinabi niya na hayaan na lang natin sila at kumain na lang tayo. Nakangiti si Tito Jiang na naiisip ang kanyang asawa na sinabi pa niya sa isip na kapag biglang namumula ang isang babae habang hinahataw ang espada. Delikado, dati ang anak ng Miriam Alliance at ngayon anak naman ng may-ari ng paaralan. Makikita ang silid na ito may nag-iisip. Habang naglalakad ito sinabi na pupunta ako para mag-cheer para sa anak ko. Hindi, dapat ba pumunta lang ako at konting panoorin kung paano siya lumalaban at pagkatapos ay bumalik? Hindi ba ito magmumukhang pinipilit ko ang tournament na manalo ang anak ko, di ba? Nakapikit na sinabi naman ni Nam Gongjin na mukhang ganun nga, kaya hindi pumunta ang Vice Alliance kahit na sumali ang anak niya. Nagpapabalik-balik ito sa paglalakad na sinabi na paano kung hihilingin ko sa asawa ko na pumunta at kumuha ng. Siguro dapat ko na lang sabihin sa kanya na huwag na. Paano kung dalhin mo ang isang artist? Sigurado akong gusto mo ring makita si Sang at Sansan. Habang nandoon, iguhit ng marami sa painting ang hitsura ng anak ko. Napahinga ng malalim si Nam Gongjin na sinabi niya na magpapahirap pa rin yun sa mga opisyal. Hindi rin sasali ang mga anak ko. Sa pagkakataong ito, pero sisiguraduhin ko na hihilingin kong iulat sa iyo ng detalyado ang nangyari. At dito na po nagtatapos ang ika-125 kabanata.